Sindak. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Kim. Ang karanasan ko pong ito ay nangyari noong ako ay grade 10 last 2017. Noong mga panahong iyon, Sir Red, ay nag-aaral po ako sa isang Christian school. Sakto din po na nagkaroon ako ng rebellion phase since personality ko po talaga ang mahilig mag-explore ng mga bagay-bagay. Napasama ako noon sa isang tropahan na mga mahilig uminom ng alak at maraming bisyo. Yung samahan na mahilig din magpahuli sa mga nakatatanda at maging sa mga otoridad ng eskwelahan. Hindi ko po alam kung kulang lang talaga sila sa pansin at aruga, pero sila talaga yung tipong mahilig magpa-discipline office. Moving forward, nagkaroon din po ako ng karelasyon sa magtotropang iyon at hindi nagtagal ay natulad na din po ako sa mga gawain nila, lalo yung pag-cut ng classes, uminom at kung ano-ano pang masasamang impluensya. At dahil na rin sa lagi nga po silang nahuhuli ay nakarating na po sa mga magulang ko ang ginagawa kong kalokohan. Pinilit na po kaming paghiwalayin ng jowa ko nung time na yun dahil nga bad influence sila sa akin. Opo, sumunod naman ako sa aking mga magulang hanggang sa nahulog naman ako sa stage ng depression. Unang jowa ko yun if ever. Yung tipong hindi talaga ako makakain ng maayos at makatulog sa gabi dahil sa nangyari. Isang gabi, bandang 11:30 nang pinatay ko ang aking ilaw upang nang sa ganon ay dalawin na rin ako ng antok para maaga din naman ako makapasok kinabukasan. Hindi rin nagtagal, namungay ang aking mga mata at unti-unti na akong nakatulog. Makalipas ang ilang oras, nagising ako sapagkat nakaramdam ako na parang may lumubog sa bandang paanan na area ng aking kama. Unti-unti, minulat ko ang aking mga mata upang tignan kung sino yun. Pagtingin ko, doon ngay may naaninagan ako, Sir Red, na figura ng isang babaeng nakaputi at mahaba ang kanyang maitim na buhok. Siya ang nakaupo doon sa paanan ng aking kama. Siya ang gumawa ng movement na aking naramdaman na siyang ikinagising ko kanina. Solido man ang kanyang katawan, pero nakatitiyak ako na hindi ko makita ang kanyang muka. Natatakpan din kasi ito ng kanyang ubod ng itim na buhok. Hindi po siya gumagalaw pero alam kong nakatitig lamang siya sa wall na nasa gawing kaliwang area ng kwarto. Nakadapa po kasi akong matulog palagi, so inisip ko na lang nung time na iyon na ipagsawalang bahala at matulog na lang muli, since baka hindi naman ako napansin ng kung anumang elementong iyon dahil hindi naman halatang nagising ako dahil sa movement niya. Iniisip ko din nung sandaling iyon na most likely isa lang ito sa maraming mga nakakatakot kong panaginip. Kumbaga sa tingin ko nga nung moment na yon, ako ay naglu-lucid dreaming. Nakatulog naman po ako kaagad, ngunit hindi nagtagal ay muli na naman akong nagising. Doon ko na napagtanto na baka nasa realidad na ako this time, hindi gaya ng kaninang napanaginipan ko. Kaya iminulat ko na ang aking mga mata, tumingin agad sa paanan ko para i-check kung andun pa din ba yung nakita kong babae kanina. Kaya ine-expect ko talaga, Sir Red, na wala na akong makikita. Pero nagkamali ako. Nandun pa rin po yung babae.
Pero ngayon ay mas nakadikit na ang kanyang katawan sa akin sapagkat naramdaman ko na parang hinihimas niya yung likuran ng aking legs at mahinang naghahaming nang hindi ko mawaring kung anong klaseng kanta. Medyo nagising na rin po yung diwa ko dahil dito kaya sinubukan ko nang tumayo sa aking pagkakadapa. Ngunit na-realize ko na hindi ko magawa iyon dahil nabibigatan ang aking katawan dahil sa kamay ng babae. Ewan ko ba kung bakit hindi rin ako makagalaw, gayong hinahawakan lang naman niya ang aking legs. So habang nag-i-struggle akong gumalaw, naramdaman ko na papalapit yung babae sa akin habang nakaupo at lumulutang. Patuloy pa rin siya sa paghihimas ng aking likuran. Dito talaga, Sir Red, napapray talaga ako ng mahina dahil kinikilabutan na ako. Pagkamulat ko matapos kong manalangin, nasa gilid na ng mukha ko ang mukha niya. Nakangisi siya, Sir Red, hanggang sa nakita ko na para na siyang tumatawa. Pumikit ulit ako para manalangin ngunit naramdaman kong mas lalong bumigat ang likod ko at dumagan na siya sa akin. Pero hindi talaga ako nagpatalo at itinuloy ko ang aking pananalangin. Unti-unti, naramdaman kong umaangat yung katawan ko pataas mula sa kama. Yung tipong parang gusto niya akong ibalibag papunta sa kisame. Tinuloy ko pa rin yung pagdarasal ko kahit mahina, habang sinusubukan ko na humawak sa ilalim ng kutsyon upang nang sa ganon ay hindi niya ako madala. Ramdam at dinig na dinig ko yung malalim na hangin na galing sa kanyang paghinga. Tumama ito sa aking tenga. Nakadapa din pala siya sa likod ko, Sir Red, at pilit niya talaga akong inaangat mula sa aking kama. Napasigaw na lamang ako na, "Lord, tulungan niyo po ako!" At kung gaano kabilis ko ito sinambit, ay sumigaw din naman yung babae sa aking tenga mula sa sobrang babang boses na parang demonyo hanggang sa bigla-bigla itong tuminis at animoy nakakabasag na ng eardrum. Matapos nun ay nag-fade ang kanyang boses, Sir Red, at tuluyan pong nagkaroon ng total silence. Bumagsak ako pabalik sa kama. Doon nga'y sobra nang gaan ang pakiramdam ko pagka-landing ko sa kama at nagising na ako ng tuluyan. Una kong chinek ang orasan sa phone ko at mag-aalas 2 pa lamang pala ng madaling araw. Hindi ko alam kung ano ang totoo sa hindi. Dahil nakailang gising din ako mula sa panaginip na iyon. Para bang every time na nangyayari yun ay nagiging totoo. Sobrang totoo lahat ng naramdaman at nakita ko nung panahong yun. Pero hindi ko pa rin alam kung dala lamang ba lahat iyon ng nararamdaman kong depresyon at hindi pagkain at pagtulog sa tamang oras. Doon nga'y napagtanto ko, Sir Red, na malaki-laki din ang naging pagkukulang ko, partikular sa pananalig sa Diyos, lalo nung nararamdaman ko pa rin po ang depression. Maaring hinayaan lamang niya akong ma-experience ang karanasan na ito to serve as a reminder na kailangan kong ayusin ang aking buhay at walang kahit na sinong pwedeng tumulong sa akin kundi ang sarili ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Naway nabigyan ko rin po kayo ng kahit kaunting aral at kasindak-sindak na pangyayari
mula sa aking karanasan. Maraming salamat po sa pagbabasa nito, Sir Red, at sa bumubuo ng Sindak Short Stories. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.